Yo, what up sa inyo dyan mga tol? Tara, pag-usapan po natin itong kamakailan lamang ay talagang pinag-uusapan po, no? Kasi kino-question po ngayon yung mga content creator, mga vlogger na gumagawa ng mga content, nag-spread ng mga fake news, fake information around the internet, especially sa TikTok at sa iba pang mga kilalang social media katulad ng Facebook at sa iba pang platform. And now, ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung patungkol po dito sa dating PCO, no? Chief na si Attorney Trixie Angeles, no? Kung saan ito po ay talagang iba po mangusap, manalita at sabihin na po natin may pagka pro Duterte po ito talaga. Ngayon for me personally, yan po ang aking pagkakakilala po dito sa tao po na ito. Yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Pero bago natin umpisahan ang lahat, ay kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. Tara, umpisahan na natin to. Let's go! So yun nga mga tol, no? Tara, pag-usapan po natin, no? Makikita po natin dito sa TikTok, no? Ito po ay isang video, I believe ito po ay report from SMNI. At syempre interview na rin sa ibang mga channel. Pero kung paano po ito hina-highlight ay syempre dito, especially sa uploader, may mga edit na po itong makikita po tayo. Tatry ko po na ipakita kasi medyo nakakarap po dito yung ating itong screen po dito, no? So ayan, tingnan po ninyo, may nakalagay po dito, no? Sabi po ay sinungaling yung presidente ayon daw kay Attorney Trixie ay kay Marcos Jr. Ito po yung sinasabi niya, kung nakikipag-ugnayan sa ICC ay sinungaling po ang ating presidente. So ito'y uploaded, no? March 11 po yata dito sa TikTok. But yung mga official na news network, I don't know kung kailan po ito nabalita. Anyway, panonoorin po natin ngayon tong maiksing pahayag ng vlogger na attorney po na ito, no? Tignan po natin po, no? Wait lang. So ayan, sige, play po natin, play. Na posibleng mag-ati daw po anytime kay FPRRD patungo sa Netherlands para umarap sa ICC. In which case, then we are violating our own sovereignty sa ganyan. Ano ngayon ang sasabihin ng ating presidente na arkitekto ng ating foreign policy? Nagbago na ba ang ating foreign policy? Kinilala na ba natin ang ICC? Wala na ba tayong say in the issue? Kasi by allowing a foreign authority to take a citizen of the republic nang hindi natin kinikilala yung order na yon, parang pinayagan natin kidnapin yung isang mamamayan natin. Wala na tayo sa ICC, ma'am. Pero mukhang nakikipag-usap ang gobyerno sa ICC. Ano pong pananaw niyo? Sinungaling yung presidente natin. Bakit tayo nakikipag-usap? Kala ko ba wala ng jurisdiction? Kala ko ba hindi na natin kinikilala? Nag-withdraw tayo sa Rome Statute, matagal na. In existence na yung policy na yon. Kinakausap nila to what end? Kung hindi nila papayagan na at least man lang dumaan sa hukuman itong warrant of arrest na, alleged warrant of arrest na ito, then nagsinungaling sa atin ng Pangulo. Kasi walang kalaban-laban niyang isusuko ang isang mamamayan, isang citizen ng Republika ng Pilipinas nang wala man lang pagkikilala sa batas ng Pilipinas. Okay guys, so hanggang dyan lang po yan, no? At nakarinig naman po natin, no? Kung nakikipag-ugnayan daw po ang ating presidente, kasalukuyang presidente po ng ating bansa na si BBM sa ICC, while iyon nga po yung nangyari, sabi nga po ay realidad, hiwalay po, no?
ang ating bansa na sa ICC. 'Di ba? Hindi man tayo maalam kung ano man po yung mga bagay po ng pagkakaroon po ng mga batas na nakapaloob diyan, kung paanong hindi dapat, no? Yung sinasabi nilang jurisdiction ng ICC sa ating bansa, etc. Yan po yung sinasabi. Sinungaling daw po yung ating kasalukuyang pangulo ng bansa. So, mga tol, no, anong masasabi ninyo dito, no? Kasi ito pong pahayag po ni Trixie, no? Trixie Angeles, no, isang attorney, abogado po, ay nagsasabi na sinungaling po ang ating presidente. Kung sinasabi niya na wala na po yung hindi na po tayo, sabi, 'di ba? Hindi na tayo sa ICC connected, o naman withdraw na tayo no? Totoo kaya na sinungaling ang pangulo natin? Comment down below, ha? Ako kasi, ang opinion ko po dito, hindi mo pwedeng sabihin na sinungaling kaagad. Kasi una, sinabi naman niya, wala na, 'di ba? Ngayon nakipag-ugnayan sa ICC. Sabihin natin hiwalay o naman, o bumalik tayo sa ICC o something. Kasinungalingan ba yung mga sinabi ng pangulo na pahayag patungkol sa pagdakip sa kay former President Rodrigo Duterte? Comment down below, ha? Kasi, 'di ba? Pagkakatanda ko, if I'm not mistaken, ay ang mga pahayag po ng ating kasalukuyang pangulo ay patungkol po ito sa pagdakip sa pag-aresto sa ating dating pangulo. Ay meron tayong obligasyon, meron tayong sa Interpol, 'di ba? Correct me if I'm wrong, ha? Hindi na po ito basta usapang ICC, kundi international relationship natin sa iba pang mga bansa. Hindi naman tayo abogado, hindi tayo maalam, pero yung basic na makikita po natin doon, especially sa akin po, ang nakikita ko po doon, parte po tayo, no? Pag meron po sa ating bansa mga pugante, nanguhuli po, tinutulungan po tayo ng Interpol. At yung ICC ay may relasyon po sa Interpol. Correct me again if I'm not wrong, no? Yun po yung pagkaunawa ko dyan. And tayo po ay may relasyon sa Interpol. 'Di ba? Tama ba? Tama. So minsan parang hirap intindihin ng iba ito So paano po magiging sinungaling ngayon? Kung wala na nga ang ICC relationship, but we still have relationship with the Interpol. 'Di ba? Ano ngayon, 'di ba? Paano mo nasabing sinungaling ang pangulo? At dapat, 'di ba, ang ating mga pananalita, especially kung abogado ka, hindi ka dapat magsasalita ng against sa gobyerno. Especially sa kasalukuyang administrasyon. Lagi po tayong dapat sumuporta as long as ito po'y tama naman. 'Di ba? At ako po'y nakikita ko wala pong masama na imbestigahan si Duterte at bigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Diba? Hindi patayin kaagad, no? Kasi yung estilo po na ipinakikita po ng marami, pag durugista ka, sabi nga, patayin daw kaagad, no? Kayo ba, pabor ba kayo doon? Diba? Pagtatalunan na naman yan, no? Iba-ibang opinion. Kung i-apply ng mga tao ng majority sa Pilipinas ay yung style na ganoon, yari kagad si Duterte. Patayin kagad si Duterte niyan. Diba? Hindi po ganoon. May proseso, may due process, diba? At I believe yung ICC ginagawa yung due process. Hindi kagad dinahatulan, kundi iniimbestigahan at may pagkakataon si Duterte pagtanggol ng sarili. Meron nga siyang, diba, legal team, diba, kung daw nagkakamali. Yun po yung nararapat mangyari at makita ng buong mundo kung tama ba ang mga ginawa sa ilalim po ng administrasyong Duterte. Kung may paglabag ba sa human rights o wala, o ano man, lahat
po yun nakikita publicly, di ba? Napakalayo lang talaga nung sinasabi na sinungaling ang ating presidente. So dapat suportahan natin kasalukuyang presidente. Kung may mali, i-criticize, but do not judge and do not make a conclusion na sisira sa reputasyon ng mga tao. Positive criticism pa rin, no? Dito nga po, kung isisingit po natin to, no, bago tayo magtapos, pinatatawag po ngayon, no, yung mga last week lang po yata ito, no, yung mga vlogger, mga content creator, iba-iba po pero ito especially dito po sa balita po na ito, kasama po itong dating chief, no, PCO chief na si Attorney Trixie, no. Ito pong nagsabi na sinungaling po ang Pangulo ngayon, no. Isa po siya sa gigil, no, sa pagkadakip sa ating dating Pangulo, na tila ayaw ng imbestigahan pa yung mga kung ano pa. Sa bansa po kasi natin ang bagal lang usad, no. Hindi natin alam kung anong mga napag-uusapan bago damputin si Duterte, pero wala tayong magagawa, tapos na po yun. Dito po makikita po natin, pinatawag po dito, no, sabi po dito, former Presidential Communication Office Secretary Trixie Cruz, dati siyang Presidential Communication Office Secretary, itong si attorney. So, inadmit siya noong March 21 that some Filipino social media influencers attended a Chinese state sponsored seminar from May 23 to June 5, 2023. So ito po, no, tignan po nating maigi, ay makikita po ninyo may mga vlogger, meron pong mga content creator po yata, no, na pumunta, pinadala sa China at nagkaroon po ng seminar. O China state sponsored po ng China, no. Ibig sabihin nakatanggap po sila ng sponsorship para sa kanilang seminar. At ano po yung mga nandoon po, no? Tinanong po dito si Trixie, no? Ang isa sa mga kinatutuwaan po, especially ng mga pro Duterte na vlogger ngayon, no? Siya po ay naging parte po nito, at ang kanyang paliwanag ay pinag-aralan po nila doon yung mga patungkol sa social media, mga patungkol sa paggawa ng content yata, no? Dan sino yung mga nakapanood nito, no? Comment down below, pag-usapan natin yan. Pero isa po ang malinaw po dito, may history po sila. At hindi lang po siya nag-iisa, marami po silang mga vlogger na sa nakalipas na panahon, no, 2023 pa po yata yun, no, meron na po silang ginawa na seminar sa China na funded po ng China. Sabi din niya, according sa kanya, meron silang binigyan sila ng background patungkol sa history ng China yata, and the rest is more on technical matter na. Anyway, anong masasabi mo dito na ganito manalita po si Trixie sa ating kasalukuyang administrasyong gobyerno, no? Bansa na po natin ito. Kasalukuyang estado ng gobyerno ng ating bansa na po ang kanyang sinasabihan na nagsinungaling kung nakipag-unayan sa ICC ang ating Pangulo. Ngayon, no? Anong masasabi ninyo na sila pala ay dumalo ng China-funded seminar? No, lahat ba to nauugnay? Lahat ba to may kinalaman po sa kung paano po siya gumagawa ng mga pahayag, ng mga komento sa kasalukuyang administrasyon kung saan, diba? Alam naman natin, questionable si Duterte patungkol sa standing, patungkol sa pagiging kampi sa China, especially sa WPS, West Philippine Sea. Ano pong masasabi ninyo dito? Comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. And please, do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating.
So see ya ulit sa susunod na video.